Now, okay, baka naman babawiin ng SMC yung kanilang losses by increasing the toll fee. Ano ho yan, no? Yan po ay ano. Okay, thank you. Now, let's move on sa yung kakaroon na sa June 13, am I right? Magkakaroon na June ng 13 is the start of the rehabilitation program sa rehab. Yes po. sa EDSA. Ano po yung mga plano ninyo? Ano po yung mga programa meron kayo na para masiguro na hindi talagang magkakabuhol-buhol lalo ang trapiko sa kaba ng EDSA? Secretary Dizon? Mr. Chairman, with your permission po, no, kahapon po nag-announce po ang DPWH, DOTR at MMDA ng 5 initial na interventions, no? Kasi nga po ang utos ng ating Pangulo kahit na kailangan na nating i-rebuild talaga yung EDSA, kailangan naman gumawa tayo ng paraan para maibsan naman yung parating na medyo mabigat na traffic dahil dito. So for DOTR po, meron pong 3 kaming initial na pinropose at ginagawa na po namin ito as we speak, no? Para po pagka simula na po nung kasagsagan ng construction sa EDSA, in place na po ito para sa mga kababayan natin. Unang-una po, and nagpapasalamat po tayo, Mr. Chairman, na inimbitan niyo din po ang San Miguel Corporation. Ang isa po kasing paraan is mai-divert natin to somewhere else yung traffic para hindi sa EDSA lahat pa rin ng daan, no? And one major diversion is really Skyway. No, kaya lang ang problema ho syempre sa Skyway may bayad po 'yon, no? At syempre mabigat po sa ating mga kababayan 'yon. So what we proposed po, and we proposed this to San Miguel Corporation about a month ago pa, at ngayon kasalukuyan na pong nag-uusap kami with San Miguel on how to execute it. Yung ipapalibre po muna natin ang toll sa isang partial segment ng Skyway Stage 3 during the construction of the EDSA rebuild, no? Kasi po para ho talagang ma-incentivize yung mga kababayan nating umakyat sa Skyway dahil nga po libre ito, walang bayad. So that is ongoing po right now, Mr. Chairman, and we'd like to thank San Miguel and Mr. Ramon Ang for being open to this and agreeing already in principle. Ang kailangan na lang pong gawin dito is kailangan i-finalize po yung mekanismo, kasi hindi din po biro yung bigla pong dadagsa yung sasakyan sa Skyway kasi How about yung structure? Baka magkaroon naman structural problem doon pag kakayanin ba pag nagkaroon ng bigat ng traffic? according to the engineers naman po, I don't think it will be an issue, no? Kaya naman po ng Skyway yon. Ang more important is yung traffic management with the help of MMDA and the LGUs, no? Kasi ang magiging problema po dahil dyan yung pag-iimbudo sa exit and entrance to the Skyway, yung paakyat at pababa. So yun po talaga ang big challenge, no? So we will need proper traffic management, which San Miguel has asked assistance from the government kasi hindi nila kakayanin na yung mga enforcer lang nila ang tutulong sa ano. And especially yung pagbaba. Halimbawa po, Mr. Chairman, yung Quezon Avenue, no, yung pababa po ng Quezon Avenue sa Skyway Stage 3, ano po yan, no? That will be a challenge, no? So kailangan po talagang magtutulungan ng MMDA, ang San Miguel at ang LGU, no? Kasi hindi lang po yung pababa, pati yung pag-flow nung sa baba na, no? Kailangan tuloy-tuloy po yung daloy doon, no? So those are the challenges. And of course, ang toll regulatory board naman po, yung pong in charge sa regulation, sa regulatory ng San Miguel, mag-uusap na po kami with San Miguel ngayon para naman may reprieve, may bawi ang San Miguel kasi hindi naman medyo mabigat po ang revenue losses diyan, no? And we have already issued a statement yesterday na we are already in the process of discussing this. So in other words, is subsidized ng gobyerno itong ililibre? Not necessarily po.
not necessarily po isa-subsidize, but we are looking at other options. For example, one option that we're looking at is to extend the concession term of the operator para ho hindi naman mabibigatan ang San Miguel dahil meron naman pong reprieve sa kanya. At the same time, wala pong kailangan ilabas na pondo ang gobyerno in terms of a subsidy. At pumayag ang SMC. We are looking into that po now. Those are one of the things we're discussing now. No? And we're confident po na makakahanap po tayo ng solution dyan. Well, binagit nyo ng SMC. SMC, ano pong reaction nyo tungkol doon? Saan ba? Ito ba yung SMC? Attorney Melissa Tagarda. Good morning, Mr. Chair. Good morning, Sec. Vince. Yes, we are just ironing the details with the OTR. Of course, we're always ready to help the government. Kaya nga po kami palaging may mga PPP projects. We want to be partners of the government. But we're open to yung mga remedies that can be done. Yung like what Sec. Vince said, yung extending the concession agreement. For as long as it's fair, no, to San Miguel, because since PPP kami, meron din naman kaming invest into that project. But we are ironing the details with the OTR so that we can make it easy for everyone, especially to the commuters. So ito ay sa stage 3, sabi nyo, Secretary. Opo. So, libre lahat ng mga sasakyan na madadivert doon sa stage 3 ng sa SMC. Pero Segment lang po ang segment. pinag-uusapan namin ngayon. sa segment. Opo, segment lang po. Hindi naman po yung manggagaling halimbawa ng Alabang. No? Hindi Okay, naman so po, identified natin. kasama po yun sa pinag-uusapan po nung ating technical working group with San Miguel. And, And ito ba MMDA. 24/7? Kasi I understand this will take 1.5 years to complete the rehabilitation. Yun po ang process. sabi ng DPWH, Mr. Chairman. Okay. So 24/7, lahat ng sakyan for 1.5 years, libre a certain segment. That is currently the proposal, our proposal on the table. Para ho, hindi confusing, hindi na ho, ano. Anyway, magbibigay naman po tayo ng fair and reasonable reprieve to San Miguel para lang ho hindi na magulo. Good. Opo. Now, okay. Baka naman babawiin ng SMC yung kanilang losses by increasing the toll fee. Ano ho yan, no? Yan po hindi po nag-agree ang Pangulo dyan. No? Kailangan Okay. po ang gagawin natin dito walang increases. Apart from the regular increases, kasi may regular increase naman Right. po talaga yan, no? Under the contract. No? Pero for this, the objective is walang toll fee increase. Mag-uusap po kami ng ibang mga bagay na pwedeng mabigyan ng fair and reasonable reprieve ang San Miguel Corporation.